Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Ito yung balita no, na lumabas. Etong si Royina Garma, meron po kasing dokumento Kahapon nung nabalitaan ko to, hindi ako ganun ka-cool na i-content ito because I want to see proof. At eto na nga ho. May hiningi akong dokumento kay Takero. Sabi ko, gusto kong makita yung pruweba nito. At eto nga ho, nabigyan ako ng kopya. Ayan o. Naka pa ha, letterhead pa ito ng PCSO. Ayan o. Okay, anong petsa yan? 18. Tama. Eduardo Año. Okay. Secretary ng DILG. So, sinusulatan siya nitong PCSO. Etong second page, etong importante rito. Sabi, information gathered of our operation includes the following. Yan. Most areas where global tech Most areas where global tech is active, very successful, LGU executives and PNP directors are doing nothing to implement the provisions of RA 9287. Okay, ang RA 9827 po mga kapatid ay 9287, ito ho, an act increasing the penalties for illegal number games, amending certain provisions of Presidential Decree 1602 and for other purposes. Okay. So ito ho yung batas na nagdideklara kung alin ang itinuturing pong ipinagbabawal na pasugalan o sugal. Ito ho. So, yung number games, weteng, masyaw, last two. Okay, yan po yung ipinagbabawal nitong Republic Act 9287 ni Duterte. Siya pumirma sa amendment na yan . And then, itong Executive Order number 13, which is the birth certificate of ito ba yun? EO13? Nalilito kasi kung PD o ano yun 13 Ngayon, tignan natin kung ano ba itong Executive Order number 13. Ito naman po siya. Yan. Strengthening the fight against illegal gambling. O ito nga yung yung birth certificate ng Pogo. Okay? Against illegal gambling and clarifying the jurisdiction and authority of concerned agencies in the regulation and licensing of gambling and online gaming facilities and for other purposes. Okay? So, yan. So, sinasabi doon sa report, itong natuklasan daw nila na yung mga probinsya, ito, yung mga nabanggit nila rito, yan. Wala silang ginagawa para i-implement yung batas. Now, sa findings nila, ang sabi diyan, majority of LGU executives and PNP officials in the aforesaid areas expresses ignorance or total lack of knowledge of the two mentioned laws. Ito ang dalawa, 9287 and then EO13. Okay, ngayon, some are even suspected of being global techs, peryahan ng bayan, illegal number games. At isa po doon na binabanggit, ito pong si Police Superintendent Royina Garma, Marsan Garma. Okay? Na kung saan daw po, sabi diyan, receiving payola from illegal gambling operations or operators, financiers, in the amount of 1 million pesos every week. Diba? Ang tindi nito. Now, naalala ko kasi, meron silang isang kasamahan. Ito nga ho yun, yung dating
police din, na PA Mayor, si Wesley Barayuga, ito yung Undersecretary at Board Secretary ng and then Compliance Center ng PCSO, na kung saan namatay. Now, ito po, ito nga sabi rito, nagkaroon siya, nung bago siya napatay ng July 30, nagkaroon siya kadiskusyon na mga kasamahan niya rin sa PCSO. Okay? So, ito natambangan nito, na-ambush ito sa Mandaluyong. Now, dito sa post ni Montulfo, ini-insist niya na dapat na maimbestigahan din tungkol dito etong si Royina Garma. And itinuturo nga niya, sabi niya, maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Okay? Kasi ito raw pong si Barayugan ang humaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. And then sabi niya, may news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan ay anak niya kay Digong. Napilitang alisin ni Digong si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Okay. Now, balikan natin to. Sabi rito, operations of Peryahan ng Bayan were suspended early this year. Ito nga yung February. Nangyari February 2, 2019. Nasuspend dito. Ngayon, ang tinuturo po rito na cause of death ay ito nga pong Peryahan ng Bayan na kung saan because of the suspension dahil nga sa paghaharang nito ni Barayugan, ang laki ho nung nawawala na mga milyones doon sa mga operators nito. Okay? And then, maganda ho kasi yung nagawa nito ni Barayugan sa PCSO. Parang si Mel Robles kung nabubuhay pa. Diba? Kaya ako ngayon, medyo sabi ni Love You Mama, sinira pa nila yung Barayuga, sinabing involved sa drugs. Correct. Yan yung kaya nga sinasabi nila, yan daw isa sa issues kung bakit o dahilan kung bakit napatay si Barayugan dahil nga raw po sa may kinalaman sa illegal drugs. Noong panahon ni Duterte, at ito na nga yung natuklasan at na-establish ngayon, yung mga napatay na mga nakalagay ron sa matrix, wala palang malinaw na methodology kung paano or vetting process, paano nila napatunayan na itong taong ito ay dapat nandoon sa listahan. Merong legitimate list from the PIDEA, tapos idinadagdag lang nila yung pangalan ng mga kalaban nila sa politika. Ngayon, kanina, meron si Emmanuel Urbana, merong comment dun sa live nating nauna. Sabi niya, isa na dyan ang mayor namin dito sa Los Baños na si Cesar Perez, binaril habang nagpapahinga sa likod ng munisipyo. So, ang tinuturo naman dito sa kaso na to, yung konsehal na nakalaban niya sa politika. Pero, maraming naniniwala rin na wala itong kinalaman. Kumbaga, fall guy. Ito lang yung itinuro kasi siya yung nakalaban sa politika. Pero ang isang pinaghihinalaan nga rin nila yung nasa drug watch list din, inilagay din ang pangalan niya. Kaya yung mga taga Los Baños City, Laguna, naku, talagang nagluksa yung mga tao roon ng bibing ng mayor nila. Diba? Tapos naalala ko rin yung isang mayor sa Batangas, yung ini-sniper, naalala niyo yon? Na nasa nagwa-flag ceremony. Ano nga ang pangalan nun? Kaapelido nun, yung mga kamag-anak nun, yung mga dating governor ng Batangas. Mandanas, tama? Mandanas yun? Oh. Natuklasan nila na yung tao, yung bumaril, ini-sniper siya, kasi nakamarka pa yung, si Mayor Halili, nakamarka pa yung
pagkakahiga ng tao ron. So sa kanilang ng mga investigador, matagal nang pumwesto rito yung sniper. At kitang-kita talagang nasa line of sight niya talaga na matatamaan niya si Mayor pag nagsalita na roon sa kanilang flag racing. Ako, pinanunood ko yung flag racing na yun eh. Kasi yun na nga, biglang gumanon yung Mayor Halili. Diba? So yung mga tao na mga wala namang kinalaman, yung mga lumalaban kasi yun ang track record rin ng Mayor na yun eh. Kalaban niya rin yung mga yung illegal drugs sa probinsya sa kanyang nasasakupan. Kaya nga sinasabi ng marami, pinatay lang ninyo yung kompetensya. Kasi diba, kasi dapat kung tutuusin, pinatay rin ni Duterte itong mga tropa niyang mga drug lords, di ba? Yung mga kasama niya sa picture. Ay nako. So ako ngayon, naniniwala na ako na talagang totoo yung sinasabi nito na posible nga na kung hindi man si Garma ang utak dito sa pananambang, I would say 80% yung mga taong naapakan ng resulta ng suspension dahil nga po sa pag-iingay nito ni Barayugan. Now, puntahan natin tong batas na to. Okay. Yan. So, ito pong batas na to na pinirmahan ni Duterte, ito hong mga tinuring ng mga illegal number games, yung weteng, masyaw, last two, di ba? Tinuring ng mga illegal sila, diniklara dyan ng mga illegal. Pero, dito naman po, kasi noon sabi nila, bawal daw, ayaw ni Duterte yung mga sugal-sugal, kaya sa Davao walang sugal, ganyan. So, rito naman, ang nangyari, magkikreate pala sila ng isang klase ng kasugalan, which is ito na nga po, nabuo yung Pogo. Ito, 2017 yan, February 2, 2017. Diba? Tapos, ay nako, grabe yung kaplastika nung panahon na yun pala. Gumawa ng batas. Ito kasi tuwan-tuwa nga ako nung inalis yung mga sugal eh. Sabi ko, nako, yari. Sabi naman ng iba, paano yan? Yung mga nagwe-waiting, yan lang yung kinabubuhay nila, umaasa sila. Nagpapaaral lang anak, pamkain. Yan namang itinataya nila dyan, pang excess money na lang yan. Diba? Na pera. At marami talagang pag may nanalo, natatanggap naman nila yung pera. So, malaki rin naman yung halagang natatanggap. Mas maraming mga kumikita ng mga ordinaryong tao katulad ng mga kabo. Diba? So kaya nga ito tawag dyan, pinapalitan ito, kinakalaban to ng gobyerno nung panahon ni ERAP, naglabas sila ng counterpart nito eh. Parang ba ni ERAP yun o ni Pinoy, nagkaroon ng counterpart ito. Diba? Tapos gagawa ng batas na magdi-declare sa mga to na talagang illegal para ma-crackdown sila. Tapos gagawa pala ng isang batas naman na kung saan magre-regulate din sila ng gambling. Dapat kung ganyan, lahat tinigil na. Di ba? Tapos yung Pogo, hindi na ipinasok. Ipinasok ang Pogo rito sa atin noong 2017, hindi pa naman po pandemic noon. Hindi pa. Tsaka maganda pa yung natin noon, yung galaw ng ekonomiya natin noon. Noong panahon na yan. Kakaupo pa lang ni Duterte niyan eh. Wala pang isang taon yan. Kalahating taon pa lang siya dyan. So wala talagang justification para masabi rin na kailangan natin ng pera, kaya pinayagan niya yung Pogo. Di ba? Kasi ang pandemic nagsimula noong 2019. So anong dahilan na mabigat? Bakit kailangan, di ba, illegalize ang isang sugalan na kung saan sa ibang bansa ito isinusuka. Di ba? Naalala niyo yung alam ko nagsalita niyan eto, kilala niyo to. Pakinggan niyo to. Advice. Because they did not study 12. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia. Ito, nakakanapan ako lang sa kanya, nagsasalita siya ng ganyan. Pero nung Senate President siya niya, nung panahon na yan, noong 2017, kung daw nagkakamali. Hindi niya binabati ko si Duterte. Takot din siya eh. Kahit nasabihin natin na
si Enrile po ay immortal, takot din siya. And we adopted it here. And why is it that until now, you have focused in Banban and Porac and without PAGCOR being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? No, di ba? Alam niyo, tama naman siya eh. Hindi ito masyadong napag-aralan. Kasi ang mga batas kasi, pagka ginagawa yan, pinagdidibatihan niya ng both chambers. Di ba? Sabi nga two heads are better than one. Lalo na po kung marami yung nag-uusap-usap, mapag-aaralan talagang maigi. And besides, maraming bansa ang umaayaw dyan sa Pogo. Pero dito, ano ang mabigat na rason para illegalize yan sa Pilipinas? 'Di ba? Naapektuhan patuloy yung iba, ang dami patuloy ng mga napatay. Oh. 'Di ba? Ako hindi ako makapaniwala rito sa balita na to na yung kay Garma na 1 million. Akala ko nga ho kahapon ito fake news lamang, pero Diyos ko, meron palang dokumento from PCSO. 'Di ba? Tapos ang sinulatan dito etong si parang 2018 ito, si Eduardo Año. Tungkol doon sa kanilang ginawang pag-iimbestiga. Dahil siguro sa walang nangyayari, kaya ho ito kinalat na nga kahapon sa social media. Yan. Grabe yung panahon ni Duterte. Sa totoo lang, frustrating po. Akala ko talagang para sa bayan. 'Di ba? Ang mangyayari, mapapatay ka. Lahat ng napapatay na kalaban sa politika, kumukontra sa kanyang polisiya, biglang nagiging drug lord, nagiging protector. Katulad nung nangyari rito. Tinagrin nila ito bilang protector. Yung tao, gusto lang naman niyang maghanap buhay. Diba? Okay, so next tayo rin